Nagsimula ang pelikula kay Danny Vineyard na nagising sa ingay ng isang kotse na ninanakaw. Nagmamadaling pinuntahan ni Danny ang kanyang kuya na nasa kwarto nito upang alertohan siya na may dalawang lalaki na nagtatangkang nakawin ang kanyang sasakyan sa labas. Si Derek, na kasalukuyang abala sa mainit na sandali kasama ang kasintahan, ay kumuha ng baril at bumaba ng hagdan. Sumilip siya sa pinto at nakita ang mga itim na bata na ninanakaw ang kanyang kotse at hindi nagdalawang isip na pinaputukan niya ang dalawang magnanakaw habang si Danny ay nanunood sa gulat. Si Derek ay kilala sa pagiging Nazi skinhead na may swastika tattoo sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay inaresto siya at nakulong. Fast forward ng 3 taon at si Danny ay nakakuha ng tungkulin mula sa kanyang guro sa history, si Mr. Murray, na magsulat ng isang papel sa anumang aklat na may kaugnayan sa paglaban para sa karapatang pantao. Kahit alam nitong magagalit ang kanyang guro, pinili ni Danny na magsulat tungkol sa Mein Kampf ni Adolf Hitler. Pumunta ang kanyang guro sa punong guro at sinubukang patalsikin si Danny, ngunit tumanggi ang principal na si Dr. Sweeney na nagbigay ng dahilan na may pag-asa pa si Danny sa paaralan. Sa halip, sinabi niya kay Danny na magkikita sila isang beses sa isang araw at pag-aaralan ng kasaysayan at mga kasalukuyang kaganapan kasama niya sa isang klase na tinatawag na American History X. Sinabi niya kay Danny na ang kanyang unang assignment ay magsulat ng isang papel tungkol sa kanyang kapatid na si Derek, isang dating pinuno ng neo-Nazi group. Sa una, nag-aalangan si Danny, ngunit pinilit siya ni Sweeney. Sa paaralan, nasaksihan ni Danny ang pambubuli sa banyo ng paaralan, kung saan pinupuntirya ng isang grupo ng mga itim na lalaki ang isang puting bata para sa pag-akusa sa isa sa kanila bilang isang mandaraya. Lumabas si Danny mula sa isa sa mga stall at hinarap ang mga bully sa pamamagitan ng pagbuga ng usok sa mukha ng isang batang lalaki. Nagpalitan sila ng masasakit na salita, ngunit nang tumunog ang bell para sa klase, ang mga bully ay umatras at umalis. Hinikayat ni Danny ang ibang estudyante na lumaban para sa sarili. Dumating si Principal Sweeney sa istasyon ng pulisya para sa isang pulong sa mga opisyal. Tinalakay nila ang isang lalaking nagngangalang Cameron Alexander, isang dating miyembro ng white supremacist gang na kilala bilang DOC o Disciples of Christ, at sigurado si Sweeney na siya ang nasa likod ng gang. Si Cameron ay isang distributor at manunulat ng white power literature at mga video. Nagsusulat din siya ng hate column. Sinimulan nilang panoorin ang video ni Derek noong bata pa ito. Ilang taon bago nito, ang ama ni Derek, isang bumbero, ay pinaslang ng mga nagbebenta ng droga. Sa isang panayam sa TV pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, si Derek ay nagpahayag ng mahabang racist na komento laban sa mga itim na tao. Pumunta si Danny sa basketball court pagkatapos ng klase at nakita niya ang isa sa mga itim na bata na nakatagpo niya sa banyo kanina. Sa isang pagbabalik tanaw, naalala niya noong mahusay na basketball player si Derek. Nakipagtalo si Seth sa isa sa mga itim na bata at sumali si Derek sa 3-on-3 game laban sa mga miyembro ng gang, kung saan ang mananalo ay magkakaroon ng kontrol sa basketball court ng rec center. Ang magkabilang koponan ay umiskor ng parehong puntos, ngunit sa isang sandali, si Derek ay tinamaan ng matigas na siko sa mukha. Di nagtagal, nanalo ang koponan ni Derek at naging kontrolado ng mga Nazi ang basketball court, na pilit na inalis ang iba pang mga manlalaro. Sa araw na umuwi si Derek mula sa kulungan, tuwang-tuwa ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabalik. Nakita siya ni Danny sa bahay pagkatapos ng klase at ipinakita ang kanyang tattoo na kumakatawan sa kapangyarihan ng mga puti, ngunit hindi nasisiyahan si Derek. Tinanong niya kung si Cameron ang may gusto nito, at inamin ni Danny na siya ang nagpilit. Binago ng bilangguan si Derek, at hindi na siya ang dating racist skinhead. Hindi nagtagal, sumama si Seth sa kanila sa bahay na may hawak na camera na nagre-record ng video. Lahat ng tao sa pamilya ay galit sa kanya, at ang tanging taong mabait sa kanya ay si Danny. Nag-record siya ng isang video ng pag-amin ni Danny kung gaano niya kinamumuhian ang itim na komunidad. Narinig ni Derek ang kanilang pag-uusap pagkatapos ng isang tawag sa telepono kay Sweeney tungkol kay Danny. Sumama siya sa kanila at pinayuhan si Danny na sundin ang patnubay ni Dr. Sweeney at isulat ang anumang itinuro sa kanya. Nakipag-usap si Derek sa kanyang pamilya at nangakong gagawa siya ng paraan para maayos ang kanilang mga problema sa pananalapi, at pagkatapos ay sabay silang umalis ni Seth. Si Danny, na nadismaya sa pagpilit sa kanya ni Derek na sundin si Sweeney, ay sinimulan ng pagsusulat sa papel na nakatuon kay Derek. Tulad ng isinulat ni Danny, sa isang sulyap ng kanyang mga alaala kay Derek kung saan ang high-profile racist na si Cameron Alexander ay naging mentor ni Derek na humantong sa kanila na bumuo ng kanilang marahas na gang na tinatawag na DOC.
Ginamit ni Cameron si Derek para magpakalat ng masasamang ideya na ginawang isang gang ang mga taong walang patutunguhan. Pinangangaralan niya sila tungkol sa kung paano sila nasa isang puok ng digmaan at ang itim na komunidad ay kanilang kaaway. Pagkatapos, pinangunahan ni Derek ang kanyang grupo upang salakayin ng isang supermarket na pag-aari ng mga Koreano at may mga manggagawa na African American at Latino. Gumawa sila ng kalituhan, nanira ng mga bagay, brutal na binugbog ang mga manggagawang lalaki, at hinamak ang mga babaeng empleyado. Naaalala ni Danny ang oras na ang kanyang pamilya ay naka-move on mula sa kanilang mga trauma at naalala ang isang talakayan sa hapagkainan kasama nila. Si Derek ay nakaupo sa tapat ni Murray at nakipagtalo sa kanya tungkol sa kaso ng isang taong nagngangalang Rodney King na sinabing brutal na sinalakay ng mga pulis. Pinuna ni Derek ang pagiging normal ng kaisipan ng krimen ng mga African American sa bansa at kung paano ito maling ipinapakita ng media. Sinubukan ng kanyang ina na pigilan ang mainit na pagtatalo sa pamamagitan ng pag-aalok ng dessert, ngunit pinipilit ni Murray na magkaroon ng talakayan. Nagbigay ng ideya ang kasintahan ni Derek na suportahan si Derek at lumaki ang pagtatalo. Nang subukang umalis ng kanyang kapatid na si Davina, naging pisikal si Derek sa kanya. Naalarma sa kanyang hindi inaasahang galit, lahat ay nagtulungan upang protektahan ang kanilang kapatid na babae. Pagkatapos ng mabigat na pagpapalitan ng mga salita, nagpahayag si Derek ng racist na komento kay Murray at walang pakundangan na sinabihan siyang umalis ng bahay na nagsasabing hindi niya ito pamilya. Ang kanyang ina, na nagagalit sa walang ingat na pagsabog ni Derek, ay sinabihan siyang ikinahihiya niya ito at tumakbo palabas at nakita si Murray na nakatayo sa labas. Pagkatapos ipaliwanag ni Murray na si Derek ay nawalan na ng katinoan, iniwan siya sa kalye pagkatapos magpaalam. Sa loob ng bahay, tumakbo si Davina kay Derek na may dalang pamalo. Pinahinto siya nito at nagsimulang humingi ng tawad sa kanya at sa iba pa sa kanila, at ang kanyang ina ay bumalik sa bahay. Si Danny ay nag-ambala mula sa pagbabalik tanaw ng kanyang nakababatang kapatid na babae at dinala niya ito sa sala. Umupo siya kasama ang kanyang ina at nang tanungin siya nito tungkol sa kanyang buhok, nakipagkasundo siya sa ina na pahahabain niya ito sa araw na huminto siya sa paninigarilyo. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid sa kama at tumungo sa kanyang silid. Binuksan niya ang isang maliit na kahon at isa-isang inilabas ang laman nito. Muli niyang ginunita ang araw na iyon at naalala ang kanyang ina na pinalaya si Derek sa bahay. Naalala ni Danny ang kakilakilabot na gabi nang pumatay si Derek ng 2 tao. Naalala niyang may narinig siyang ingay sa labas nang may nagtangkang nakawin ang truck ni Derek. Nauwi ito sa pagbaril ni Derek sa mga magnanakaw at sa sobrang galit, tinadyakan niya ang isa pa. Siya ay inaresto at sinentensyahan ng 3 taon para sa voluntaryong pagpatay ng tao. Ang galit sa mga mata ni Derek ay hindi nagpapakita ng pagsisisi, tanging isang nakababagabag na pakiramdam ng katarungan habang dinadala siya ng mga pulis sa harap ng mga mata ni Danny. Maya-maya, sina Danny at Derek ay nasa white supremacist party kung saan live na tumutugtog ang isang hardcore skinhead band. Ang lahat ay umiinom at nakikisalamuha at si Danny ay humigop ng beer mula sa keg. Si Cameron Alexander ang nag-sponsor ng party na sinasanay si Danny na maging susunod na pinuno. Dahil bata at madaling maimpluwensyahan, madaling nahulog si Danny sa ilalim ng impluwensya ni Cameron. Sa likod, hiniling ni Derek sa kanyang kasintahan na umalis kasama ang lahat ng mga tao na kasama niya, at tila nalilito siya kung bakit siya aalis sa isang lugar kung saan siya ay lubos na ipinagdiriwang. Tumanggi siya, at umalis siya sa party sa isang iglap. Pagkatapos ay tumungo siya sa likod kung saan nakita niya si Danny kasama si Cameron. Pagkatapos palabasin si Danny sa silid, hinarap ni Derek si Cameron, ipinahayag na ayaw na niyang maging bahagi ng grupo. Binaliwala ito ni Cameron na naiinis at sinabing hindi ito mahalaga dahil si Danny ang papalit sa kanya. Dahil sa galit, nagbanta si Derek na papatayin si Cameron kapag sinubukan niyang lumapit kay Danny o sa kanya at sinuntok si Cameron na nagpatumba sa kanya. Habang lumalabas siya para pumunta sa party, tinipon ng kanyang kasintahan ang gang laban sa kanya na gumawa ng mga racist na akusasyon. Tinawag ni Derek si Danny, at nang magpakita siya mula sa malayo, sinenyasan niya itong umalis sa party kasama niya. Napagtanto ng iba pang mga skinhead na nagbago na si Derek. Bumunot ng baril si Seth, ngunit madaling dinisarmahan siya ni Derek at tinutukan ng baril ang lahat bago tumakas, itinapon ang baril sa malapit na basurahan. Galit sa hindi inaasahang aksyon ng kanyang kapatid sa party, hinabol ni Danny si Derek at kinumpronta siya tungkol sa ginawa niya kanina, ngunit nagawang pakalmahin siya ni Derek at pinaupo siya para magsalita.
Ikinwento niya kay Danny ang karanasan niya sa bilangguan na bumago sa kanya. Sa bilangguan, nadama ni Derek na siya ay mahina at nangangailangan ng kasama mula sa mga katulad niya. Upang makisama, ipinakita niya ang kanyang swastika tattoo at nakipag-ugnayan sa mga kapwa bilanggo na nasa parehong katayuan. Ang kanyang matapang na galaw gamit ang tattoo ay naging dahilan upang siya ay kilalanin. Habang nasa kanyang tungkulin sa bilangguan, si Derek ay nakipagtulungan sa isang African American na nagngangalang Lamont na nakakatawang inilarawan ang kanyang sarili bilang ang pinakamakapangyarihang tao sa bilangguan. Sinabi niya sa kanya na sa kulungang iyon, si Derek ay maliit at kailangang mag-ingat. 1 taon sa kanyang sentensya, nasangkot siya sa Aryan Brotherhood para sa proteksyon ngunit pagkatapos ay nakita silang nagbebenta ng droga sa mga karibal na gang at napagtantong hindi sila tapat sa kanilang inaakalang mga paniniwala, nagkomento siya na maraming pinag-uusapan at walang sumusunod. Binisita siya ng kanyang ina at kahit na hinamak niya ang mga pagbisita, siya ay umupo at nagkaroon ng napaka-emosyonal na pag-uusap kung saan galit na galit niyang lumabas habang ang kanyang ina ay nakaupo pa rin doon. Patuloy na nagtrabaho si Derek kasama si Lamont, ang African-American na preso na nakulong dahil sa pag-atake sa isang pulis. Noong una, hindi man lang siya kinakausap ni Derek, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagpupursige ni Lamont ay nagtagumpay na makipag-ugnayan kay Derek, na humantong sa mga sandali ng tawanan at pagkakaibigan habang sila ay nagkakasundo tungkol sa basketball. Nalaman niya na ang Aryan Brotherhood ay hindi naniniwala sa anumang sinasabi nila na kanilang pinaninindigan, kaya siya ay naging dismayado sa kapatiran na ito. Sa kalaunan ay nagpasya siyang umalis sa Aryan Brotherhood na inilayo ang sarili mula sa kanilang mga nakakapinsalang paraan. Bilang parusa sa kanyang pagsuway, pinagtulungan siya ng Brotherhood, inabuso, at brutal na binugbog siya sa shower. Pagkatapos ng nakakatakot na insidente, binisita siya ni Dr. Sweeney at napaiyak siya sa pakiramdam na pinagtaksilan at walang pakundangan na nilapastangan. Si Sweeney, na dumating upang pag-usapan ang tungkol kay Danny, ay ipinaliwanag na ang kanyang nakababatang kapatid ay lumalaking katulad niya. Patuloy na nagkwento si Dr. Sweeney tungkol sa kung paano siya natuto sa kanyang leksyon matagal na ang nakalipas at tinanong si Derek kung meron siyang nagawa na nagpaganda sa kanyang buhay. Umiling si Derek at humingi ng tulong kay Dr. Sweeney kung paano makakalabas doon. Sa huling 6 na buwan ng kanyang pananatili sa bilangguan, pinili ni Derek na mag-isa, na nakatuon sa aklat na ipinadala ni Dr. Sweeney. Nang matapos na niya ang kanyang oras doon, lumakad siya papunta sa kanyang kaibigan na nandyan para sa kanya sa buong oras niya sa bilangguan. Binati siya ni Lamont ng may pagmamalaki at binati siya sa kanyang paglabas. Si Derek ay isang nabagong individual na ngayon at aalis siya sa bilangguan na nagpapahayag ng pasasalamat kay Lamont para sa kanyang suporta at nangako sa kanya na malapit na rin siyang makaalis doon. Nakikinig si Danny sa kanyang kapatid na nagpapaliwanag kung paano siya nagalit ng husto sa lahat ng tao at lalo siyang naligaw ng landas at ngayon ay pagod na siyang magalit. Sinabi rin niya kay Danny na hindi niya sinasabi sa kanya na gumawa o huwag gumawa ng anuman kundi para lamang maunawaan siya nito. Sinabi niya sa kanya na iginagalang at mahal niya siya bilang isang kapatid at matalik na kaibigan. Umuwi silang dalawa at pagkatapos ilagay ang lahat sa kanilang mga kama, pumunta sila sa silid ni Danny kung saan nakita nila ang lahat ng mga poster at watawat na isinabit niya at sinimulang alisin ang mga ito. Kinaumagahan, natapos ni Danny ang pagsulat ng kanyang papel na iniisip kung bakit niyakap niya ang mga pamantayan ng Nazi at naunawaan ang malalim na mga kamalian nito. Bago pumunta sa paaralan para sa isang pulong kasama ang kanyang opisyal ng parol, dinala ni Derek si Danny sa coffee house kung saan dumating ang isang opisyal kasama si Dr. Sweeney at mayroon silang mungkahi para sa kanya tungkol sa mga dati niyang kasamahan. Tumanggi si Derek na gumawa ng anumang bagay tungkol dito na sinabing siya ay nagbago na, ngunit dinala siya ni Dr. Sweeney sa gilid at sinabi sa kanya na dahil tumulong siya sa paglikha ng problemang ito sa simula pa lang, kailangan niyang kumilos at gawin ang kanyang parte upang malutas ito ngayon upang makahanap siya ng kapayapaan sa hinaharap. Naglakad sina Derek at Danny papunta sa paaralan at sinabihan si Danny na mag-ingat sa kanyang pag-uwi. Binati niya ito ng good luck at sinabing magkikita sila mamaya pag-uwi niya. Gayunpaman, sa paaralan, si Danny ay biglang tinambangan ng isang estudyante na nagngangalang Henry, na nagbanta sa kanya batay sa nakaraang engkwentro at biglang binaril ni Henry si Danny sa banyo. Nang maramdamang may nangyari, nagmadali si Derek sa paaralan at labis na nagdalamhati para kay Danny. Sa isang voiceover, binasa ni Danny ang mga pangwakas na linya ng kanyang papel para kay Dr. Sweeney,
na nagsasabing ang puot ay nagpapahirap sa tao at ang buhay ay masyadong maikli para magalit sa lahat ng oras, at sayang lang ang oras dito. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.